So once again, good morning sa inyong lahat sa ating pagpapatuloy dito sa ating podcast na diniscuss natin last time yung tamang mindset sa business. Ano ba ang tamang mindset sa pagnenegosyo? Paano ba natin ma-develop ang ating mindset kung ito yung mga gusto mong mga topic at gusto mong pag-aralan yung paano ka maging successful na businessman, then ito yung channel para sa inyo. Watch this podcast, subscribe and like the channel and share mo na rin sa mga kakilala mo and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko mga video na katulad nito. Pag-usapan natin ngayon yung business mindset. Dito sa topic na ito, pag-aaralan natin yung outline nito. What is business mindset? Pangalawa, yung why is mindset important in business? Pangatlo, how to develop business mindset? And yung huli, yung conclusion natin. Umpisan natin na ating pag-aaralan dito sa business mindset. Ang tanong ngayon, sa bawat isa, are you struggling to achieve success in your business ventures? Sigurado marami tayong mga struggles sa negosyo, lalo sa mga OFW na nag-umpisa from employment to business. Mahirap talaga yon kasi na-focus tayo dun sa pagtatrabaho bilang OFW. Pero na-realize natin habang nagtatrabaho tayo, nakikita natin na yung magiging outcome ng future natin pagkatapos ng ating trabaho ay yung pag-uwi mo ng Pilipinas, mahirap mag-integrate sa workforce, hindi ka na ulit pwedeng magtrabaho, pagkatapos noon hindi ka pa rin stable financially dahil yung mga naipon mo, pumunta lang din sa mga ginastos mo sa pagpapaaral ng iyong pamilya, sa pag-maintain ng kung ano-ano, iba't ibang mga gastusin na masasabi natin pagkatapos ng ating employment. Meron nga tayong mga naipon, pero pagkatapos nun, yung pag nag-retire tayo, umuwi tayo ng Pilipinas, and then yung gagastusin natin doon, tuloy-tuloy pa rin, and yung income wala na. So, maraming mga OFW naghahanap ng mga opportunities na katulad nito, mag-start sila ng negosyo. Pero ang problema, una, wala silang idea kung anong business ang gagawin nila. Pangalawa, wala rin silang skill o kaalaman sa kung paano nila patatakbuhin ang kanilang negosyo at kung paano pa mag-grow ang business. So, sa pag-umpisa ng venture natin, merong iba nag-umpisa na tapos hindi nila alam kung paano ituloy. Meron namang iba na gusto pa lang mag-umpisa pero hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. And meron namang iba, makita natin nakapag-umpisa na, meron na silang mga result pero hindi pa sapat yung kanilang mga kinikita para magpatuloy pa sila sa business nila. So paano pa nila palalakihin yun? Nag-i-start lahat yan sa tamang mindset. Kung meron kang mga struggles na mga ganon, itong video ito ay para sa'yo. Pag-aaralan natin dito yung paano ba natin i-develop yung ating mindset para sa ganon magkaroon tayo ng motivation, inspiration para sa pagpapatuloy ng negosyo na ginagawa natin. Define muna natin yung business mindset. Ito yung karamihan na no-overlook sa pagnenegosyo, yung importance ng mindset. Gaano ba ka-importante yung mindset sa business? Ang kailangan talaga natin ay magkaroon ka ng positive and strong mindset para magkaroon ka ng achievement mo, para ma-achieve mo yung success na gusto mong ma-achieve sa business. Yung positive outlook sa negosyo ay nag-i-start yan sa mind setting. Pwede nating tandaan sa pagnenegosyo
ang time frame na kailangan natin para sa negosyo ay hindi lamang ito pang madalian. Ang pinag-usapan natin dyan, yung pangmatagalan. Siyempre, pagka nag-umpisa ka ng negosyo, hindi naman bukas kagad kumikita ka na. Ito ang difference ng employment at saka ng business. Sa employment, pagka na-in ka na sa employment, alam mo na kagad na after 1 month, makakatanggap ka na ng sweldo mo. So, may income ka na. Actually, ang tawag doon is salary. Pero sa terminology ng business, yung income, masasabi natin yung salary sa employment. Pero sa business, profit. Yun ang pinagkaiba. No? So ngayon, pagka nag-umpisa ka ng negosyo, hindi naman kaagad-agad yung negosyo mo magkakaroon ka na kaagad ng income. Kung wala kang pagkakaalam sa business, yung mindset mo sa business, talagang hindi mo gagawin itong business nito. Mas maraming mga tao yung natitempt na magtrabaho, pumunta ng employment, tapos magkaroon na sila ng income. Walang problema doon at yun ang maganda namang gawin yun at magandang umpisan yun. Pero dapat meron kang time frame kung hanggang kailan ka nasa employment at kung hanggang kailan ka mag full time sa iyong business. Magandang strategy talaga dito ay yung mag-uumpisa ka ng employment. Pagka nagkaroon ka ng income, salary, magtabi ka ng part ng salary mo, tapos i-allot mo yung tinatabi mong yun para sa pag-set up ng sarili mong negosyo. Yun ang ideal. Pero karamihan, na-stack up na sila dun sa business, sa employment, tapos nag-enjoy na sila dun sa tinatanggap nilang sweldo, and nakontento na sila sa ganun. Wala ring problema dun sa ganun. Wala tayong akong against dun sa ganun. Pero ang tinitingnan natin yung future, yung magiging outcome nito pagkatapos ng iyong trabaho. Kasi yung employment, hindi naman yan permanent. And karamihan ng mga nagtatrabaho, pagka natapos na sila sa kanilang employment, nag-retire na sila, ang struggle talaga yung paano pa nila isusustain. And sa ating mga Pinoy, ang kultura natin, yung bang iaasa natin yan sa ating mga anak na pinag-aaral natin, pinalaki natin sila, tapos pag nagtrabaho na sila, sila naman yung mag-aalaga sa mga magulang, which is part ng culture natin na maganda, pero meron ding hindi maganda. At yun yung, syempre, yung cycle na yung mga anak natin, nagkaroon na sila ng sariling pamilya, nagkaroon na silang naging independent na sila. Siyempre, dapat din nilang ma-enjoy yung kanilang mga kinikita at hindi na sila masyadong na-stress out dun sa susuportahan pa nila yung kanilang parents kung ang parents ay nakapag-establish ng magandang income generating na platform or na business. Yung importance ng mindset sa business, kailangan talaga dito pa lang sa umpisa, ma-develop na natin yung ating mindset sa pagninegosyo para tuloy-tuloy yun. So yung strategy na sinasabi ko, yung magkakaroon ka ng transition from being an employed, papunta ka nun sa magiging businessman. Habang nagtatrabaho ka, ideal talaga sa mga bagong mag-umpisa pa lang na magtrabaho, yung kagagraduate lang tapos nag-take ng board exam or meron ng degree, then mag-start na sila magtrabaho. Maganda yun, mag-enjoy ka, enjoy nyo yung ganong time. Okay, bigyan mo yung sarili mo ng 5 to 10 years na enjoy mo yan, pag-aralan mo yung corporate world, tapos pag-aralan mo yung cash flow, and then kung makakapagtabi ka ng pera, habang dun sa panahon na yun, nag-establish ka na rin ng sarili mong negosyo. Yun ang magandang strategy. Pero sa mga karamihan ng mga OFW, hindi natin nagawa yun, hindi natin naisip yun. So kung ikaw yung ganong sitwasyon, then meron pang time, meron ka pang pagkakataon para magawa mo to. Paano mo gagawin yun? Kailangan i-set mo muna yung sarili mo sa mindset ng business.
O dito sa pinag-aaralan natin, we will dive deeper into the why mindset is so important in business. And pangalawa, yung how you can achieve a good mindset to help you succeed. Magkakaroon din tayo ng mga tips and strategies para sa pagpapayaman nung i-cultivate natin yung pagkakaroon ng positive and productive mindset sa business na ginagawa mo. Dalawa lang naman yung outcome ng ating mindsetting. Number one, yung positive outlook at saka yung negative outlook. Yan yung negative mindset. Doon sa mga nakikita natin, no, kung pag-aaralan nyo yung mga successful stories ng mga naging successful entrepreneurs, lahat yan, nandun sila sa positive side, positive mindset. Yung mga failure, yung mga hindi sila na naging successful sa business na mga nag-try, mas nanaig sa kanila yung pagkakaroon ng negative mindset. So, we will learn here kung paano mo i-control yung pag-iisip mo, yung emotion, para magkaroon ka ng greater achievements business mo, para magkaroon ka ng success. What is business mindset? Pag-usapan natin ngayon. Number one, yung business mindset or yung entrepreneurial mindset. Ang pag pinag-usapan natin ito, it refers to a set of characteristics and attitude that foster or pagpapataguyod or pagsusulong ng innovation, risk-taking at saka yung creativity. So, yung tatlong yan. Innovation, yung matuto ka kung paano ka mag-adjust. Yung ibig sabihin niya, innovation, mag-innovate. Kung ano yung meron ka, pwede mong gawin something into maging productive. Okay? Pangalawa, yung risk-taking. Yung hindi nananaig yung takot. Kailangan nandun ka, dun sa mahilig ka mag-take ng risk. Siyempre, yung pagta-take mo ng risk, may kasamang pag-iingat. Hindi lamang yung pasok ka lang ng pasok. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, marami rin yung mga nagkalat na mga scammers. Kaya kailangan yung risk-taking attitude natin, samahan din natin ng ingat. Hindi lang basta-basta sugod ka lang ng sugod. Kailangan sumugod ka pero with caution. Pangalawa, yung creativity. Ito yung kailangan talaga pagka may positive outlook ka sa buhay, magiging creative ka. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, magagawa mo into something productive. Creative ka. Hindi ka basta-basta stuck up ka na lang sa sitwasyon mo. Kung meron kang problemang ganyan, tapos wala ka na magagawa. Kailangan maging creative ka at meron ka laging paraan. So, it is the mindset that drives individual to identify opportunities. Yan. Yung taking challenges and turning it to golden opportunities. So, kailangan ma-identify mo yun. And then, take the calculated risk. Yan yung sinasabi ko, kung susugurin mo yan, parang sugod ka sa gera, hindi ka naman basta-basta papasok sa gera, tapos wala ka naman palang tools, wala ka namang mga weapons para pumasok sa gera. So, kailangan, kung alam mo yung i-take yung risk, i-calculate mo yung risk. Ano ba yung meron ka na kaya mong labanan yung mga magiging struggles mo in the future. And then, create value. Ito mo ngayon na dun sa ginawa mo, magiging valuable yon kasi pwede mong ituro yan sa mga next generation kung ano yung nagawa mo. Yung mga good ideas na mga nagawa mo na pwede mong i-share sa mga kakilala mo. So ngayon, magbibigay lang ako ng mga ibang mga examples ng entrepreneurial mindset. Number one, yung willingness to take risks. Ano ba yung mga example na willingness to take risks? Kamukha halimbawa, meron kang nakitang opportunity. Tapos, yung opportunity na yun, maganda, legal yung company, tapos na-imbestigahan mo na okay naman, maganda yung result, maganda yung company, maganda yung product, maganda yung paraan ng kitaan,
Ano pa yung ginagawa mo? Then, kailangan willing kang mag-take ng risk. Ano ba yung risk na kailangan natin dyan? So, sa mga ganyang negosyo, kailangan ng investment. Kailangan ng, syempre, mag-start ka ng negosyo. Walang negosyo na walang investment. Okay? Walang money involved. So, sa lahat ng negosyo, kailangan talaga, meron talagang money involved. And yan yung tinatawag nating willingness to take risk. Ang pag-iingat doon, pag-aralan mong mabuti, imbestigahan mong mabuti, at kung maganda, tama, at okay yung company, legal siya, then, ano pa yung hinihintay mo? Ano pa yung dapat mong gawin? Then, take the risk. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Mag-invest ka na. Okay? Yan yung mga example ng pagkakaroon ng mindset na entrepreneurial. Ngayon, kung hindi ka entrepreneurial mindset, sasabihin mo, bakit ko invest yung pera ko dyan? Bakit ko ilalabas yung pera ko dyan? Diba? Pero kung ikaw ay merong business mindset at alam mo na ang pera mo, pag ilalabas mo, pag pinag-usapan natin business, syempre pinag-usapan natin dyan, ano yan? Diba? ROI, Return on Investment. So, ibig sabihin, pag may inilabas kang pera, meron kang ini-expect na babalik sa'yo. So, pag balik sa'yo, hindi lang yung balik na parang pinautang mo tapos kukunin mo same amount of money. Hindi ganon. Kung naglabas ka ng, kunwari, naglabas ka ng 100, pinag-aralan mo, nag-take ka ng risk, inilabas mo 100, alam mo babalik sa'yo 200. Ganun yun. Okay? So, kailangan maging wise ka rin dyan. So, yan yung business mindset. Number 2, yung strong sense of purpose and passion. So, kung yung ginagawa mo o yung gagawin mo makakatulong ng malaki sa'yo, makakaginhawa sa schedule mo. Kunwari, sa ngayon, nagtatrabaho ka, tapos mag-risk ka ng konting amount ng pera mo, ilalabas mo yan. Ang susunod doon, meron kang natututunan, meron kang natutulungan. Personally, meron kang nagde-develop sa'yo, yun yung pagkakaroon ng confidence mo sa pag-start ng negosyo. And then, confidence mo na ma-develop mo yan at mapalaki mo yan, nagkakaroon ka ng sense of purpose kasi pagka meron ka ng pera, meron ka ng mga result na nagagawa, syempre, marami ka nang natutulungan din tao. No? Unang-una, syempre, ang pamilya mo. So, pagka natulungan mo na yan, nagagawa mo na yan, natutuwa sila, naging masaya sila, ikaw din, nagiging fulfilled kasi nagagampanan mo yung dapat mong gampanan sa buhay na hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ibang tao din. Okay? And ano pa? A focus on continuous learning and improvement. Hindi dapat tumitigil sa ganon. Mabilis ang turnout ng technology ngayon. So, ibig sabihin, habang nagbabago yung technology, nagbabago rin yung sistema, nagbabago yung sitwasyon, kailangan adaptable ka sa mga pagbabago. Makukuha mo yan sa pagpapatuloy mo sa learning and improving your skills. Yung skill mo 10 years back, 20 years back, kailangan i-improve mo rin ngayon. Kasi sa ngayon, marami na mga na-develop na mga tools na mas mapapadali yung trabaho mo. Mapapadali yung mga dapat mong gawin dahil sa mga tools. Dati walang ganung mga tools. Nakakapag-produce ka ng something, nag-i-evolve na, nag-i-improve na ang sitwasyon. Ganun din yung sitwasyon natin. Sa pagnenegosyo, kailangan continuous pa rin ang learning. Dapat tuloy ka pa rin sa mga training programs, mag-attend ka ng mga trainings, forums, mga discussions, makikita mo yung may mga ibang mga vloggers or mga ibang mga nag-share sa internet ng kanilang mga journey na kung paano nila ginawa yun. Makikita mo yung mga strategies na ginawa nila, maring kakaiba yun sa mga ginagawa mo, then learn and adapt. Okay? Yan yung mga examples ng pagkakaroon ng business mindset. And
yung ability to adapt to changing circumstances. Yan, katuloy ito nung sinabi ko kanina, nakafocus ka sa learning and improvement, kailangan may action ka rin. Ina-adapt mo. Okay? Minsan, hindi komportable yung gagawin natin dahil kung minsan pagka meron kang mga dapat matutunan, kailangan mong gamitin yung time mo. Di ba? Yung oras mo. Kung yung oras mo, mas gusto mo yung magpahinga ka na lang, o mas gusto mo yung iba yung ginagawa mo na walang maipuproduce na result sa'yo doon, kundi yung magpahinga ka lang. So, kailangan maging adaptable ka. Kung kailangan mong mag-walk ng extra mile, kahit na pagkatapos mo sa trabaho, then mag-spend ka ng 2 oras pa ulit bago ka magpahinga. Diba? Ganun ba? Yun yung mga ability to adapt to changing circumstances. Ginagawa mo yun kasi nga meron kang sense of purpose. Pinandalian lang naman yun. Meron siyang time frame na kailangan mong i-spend para sa ganun, well-equipped ka para sa dapat mong gawin para sa iyong negosyo. So yan yung ating first topic ngayon, yung napag-aralan natin dito, ang pagkakaroon ng business mindset. Bakit? Para magkaroon tayo ng paghahanda para sa ating retirement, lalong-lalo na sa mga OFW na nagbabalak ng mag-for good. Bago ka mag-for good, maganda meron kang income continuation para pag uwi mo sa Pilipinas, meron ka ng kasamang iuuwing negosyo. Meron ka na rin magiging continuation ng iyong income dahil yung expenses mo hindi naman natatapos yan. Kaya maganda meron kang income continuation plan bago ka man lang mag-retire. Ang employment, hindi yan permanent. Pag abot mo ng retirement age, hindi ka na rin pwedeng magtrabaho. Yung income wala na rin. Kaya maganda talaga magkaroon ka ng alternative at pag-aralan mo kung paano ang maging negosyante. Ang tanging paraan lang natin ay yung paghahanda para sa panahon na yon. Para pagka nag-retire ka, meron ka ng negosyo, di ba? Mahirap mag-establish ng negosyo, sa totoo lang. Kailangan mo at least maganda ka ng mga 5 to 10 years bago mo masabing maging stable yung negosyo. Bago man lang mag-retire, dapat nagawa mo na ang dapat mong gawin para ma-establish ang negosyo. So, sa paanong paraan, kailangan talaga ma-establish muna natin yung ating mindset sa pagiging negosyante. Lahat yan na pag-aaralan at yung pag-aaral natin sa pagiging negosyante ay nag-umpisa yan sa tamang mindset. So yung pagtatrabaho, pagkatapos ng 8 hours mong trabaho, pwede ka mag-spend ng additional 2 hours para sa pag-aaral mo sa pagiging negosyante, paano mag-start ng negosyo, at mag-start ka rin sa maliit na puhunan. So maliit na puhunan, maliit na effort, konting effort para matuto ka, and then pag natututo ka na, alam mo na kung paano mo gagawin, then mag-spend ka ng a little more effort para ma-establish mo yan. So ang nangyayari ngayon, from employment to business, nagkakaroon ka ng transition. So kung natututunan mo yung pagnenegosyo mo, nagiging effective ka sa mga dapat mong gawin, then yung oras at saka yung effort kumukonti dahil natututo ka. Pag natuto ka na, mas madali na sa iyo gawin yung negosyo, at yan, pinakapundasyon yan, meron kang tamang mindset. Sa susunod na topic natin, pag-usapan naman natin yung importance ng business mindset. Panoorin nyo yung video na yun sa mga susunod na i-upload ko. Ilalagay ko yung description, yung link ng description sa baba para sa susunod na topic natin. So, see you once again sa next topic, yung the importance of business mindset. Thank you very much and welcome once again dito sa ating The Business Coach.